Mommy Sue, Kuya Kim, Megs, hindi lahat ng babaeng umaaura at mahanap mo sa beach ngayon tag-init. Aba, tingnan mo ikaw, Hailey. Andito ka, tatrabaho, di ba? pero biro, ang ibang klase ang pag-flex ng muscles, gaya na lang ng pagmamaneho ng truck. Alam nyo guys, ibang ating nakilala. Oh, talaga naman, sasama ba kayo? Ito na nga, kilalanin siya sa kwentong inalam ni Katrina Son. Kung anong ikinagaan ng kamay ni Rose Ann sa pag-aalaga ng anak, siya namang ikinabigat ng kanyang minamanehong 10-wheeler truck. Ngayong National Women's Month, ang lady truck driver na si Rose Ann, handang patunayang ang kanyang girl power, walang preno. Ang nakagarahing truck na ito sa bahay ni na Rose Ann sa San Ildefonso, Bulacan. Kasangga na raw niya sa pagde-deliver ng buhangin sa iba't ibang hardware stores sa construction sites sa Luzon. Nag-start ako sa pagdadrive ng truck noong 2017 po sa 12-wheeler. Bali, nawalan po kasi ako ng driver sa truck. Ang kinakarga po namin mga white sand, lahar, galing po siya ng Pampanga. Tapos, minsan may order naman ng 3/4 G1. Sa anggat naman po namin kinakarga yun. Tatay ni Rose Ann ang nagturo sa kanyang magmaneho ng truck. Pero nang pumanaw ang kanyang ama, si Rose Ann at kapatid niyang babae na si Cristel ang nagtuloy ng kanilang negosyo. Kailangan ko talaga siya eh. Kailangan ko itong matutunan kasi hirap nga po akong maghanap ng driver. Pag po iginarahe ko po kasi yung truck, hindi po ako makakahulog. Siya naman din po, bumibiyahe din po siya kapag yung magde-day off yung driver, nagkasakit. Imbis po na kumuha siya ng ibang driver. Dapat alam mo na sa pagkuha ng lisensya, nakasaad sa driver's license code kung gaano kalaking sasakyan lang ang kaya at pwedeng imaneho. Professional driver's license naman ang dapat na kinukuha sa Land Transportation Office kung magmamaneho ng malalaking sasakyan gaya ng truck sa trabaho. Ngayong araw, may 14 cubic meters na buhanging lahar sila na kailangang ibiyahe papuntang Pulilan, Bulacan. Bago umarangkada, sinisigurado muna ni Rose Ann at ng kanyang asawang si Alvin na maayos ang kondisyon ng kanilang truck. First stop sa San Fernando, Pampanga para humakot ng lahar. Dati, nakakarating pa kami ng San Mateo, Taytay. Pero ngayon kasi, dahil nga po sa kompetensya, sa ruta na lang po namin Bulacan. Weekly po kaming bumibiyahe. Kaya namin sa magdamag, basta may kapalitan ako na driver, lalo't maraming order. Tuloy-tuloy to. Wala po siyang pahinga. Kapag ilang araw raw silang nasa kalsada, dapat kompletong inimpaking gamit. Pero may isang taong hindi nila pwedeng isama, ang kanilang 4 na taong gulang na anak. Siyempre, mahirap din para sa akin na hindi ko kasama ng 24/7 yung anak ko. Minsan, hindi naman maiiwasan na yung hahabol sa akin yung anak ko. Nakakaiyak pagka sabihin niya, "Mami, huwag ka nang mag-drive, dito na lang tayo." Kasi kailangan ko din para may maibigay ako sa kanya na yung mga kailangan niya, yung mga gusto niya. Tanghaling tapat na nang makarating sa quarry sina Rose Ann. Dito na rin nagkita ang magkapatid para sabay humakot ng kanilang i-deliver. So ayun, 4:30 na ng hapon ngayon at naka-first trip na kami. Ganito ang buhay namin ng pagiging lady truck driver. Ang pinakapahinga lang namin kapag sa quarry, tapos kakain, tapos magta-truck ban. Kung sa quarry naman po, bali, minsan kasi naaabutan kami ng sarado na yung quarry. Kapag sarado na, doon na po kami magpapahinga at magpapaumaga. Kapag bukas na ulit yung quarry, kakarga na ulit kami. Pero bago kumarga, makikiligo na po kami sa kargahan. Dahil dominante ng mga lalaki ang pagiging truck driver, ang ilang pasilidad hindi angkop para sa kababaihan. Pag naliligo din, kasi hindi lahat ng kainan pwede na nagpapaligo. Hindi rin po lahat ng kargahan na may liguan. Yung CR, alam naman natin na CR lang po ng lalaki yun. Hindi po siya ganong kasinop, kumbaga may mga butas. Pero okay lang naman, nagkababantay na lang po ako. Kapag naikarga na ang lahar, si Rose Ann doble ingat na sa pagmamaniobra ng truck. Mahirap po siyang pahintuin kapag loaded talaga. Kaya kailangan palagi kang
may clearance ba? Naka-estimate ka na ganun lang yung takbo mo. Kapag lubak-lubak, hindi mo siya pwedeng dire-diretsuhin talaga. Kasi ma'am, na-aksidente na din ako niya nung nag-unload po yung truck. Nasa loob ako ng truck, sabi nung mga tao sa labas, pinapatalon ako, pabagsak na ako pakaliwa. Konting injury lang naman yung ko. Ang biyaheng nagsimula ng alas 9 ng umaga, natapos ng alas 4 ng hapon. At ganito ulit ang tatakbuhing biyahe nila sa mga susunod na araw. Sa anumang larangan, talagang ang kababaihan hindi nagpapatinag. Kaya laging tatandaan, babae ka, hindi babae lang. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.